Sa isang podcast mga idol ay nagkwento itong si Iman Shumpert patungkol sa ginawa ni Lebron dati noong playoffs kalaban ang Boston Celtics. We played Boston in the playoffs. Matatandaan nga po natin na naging magkakampi itong dalawa sa Cavs kaya ayan nga si Shump at maraming kwento patungkol kay Lebron. He called a set. Bron asked for this because he said like somebody was like playing lazy on the weak side. Ayan nga ang kwento daw niya, may tamad daw doon sa depensa sa weak side sa parte ng Celtics at tila nababother daw siya doon sa depensa ng Boston kahit na hindi naman siya yung tinatao nung tamad kuno na player. Bakit? He was trying to drive into that area and that man kept stunting and closing that hole. Kasi nga daw gusto niya mag-drive pero sinasarhan siya ng pinto nung kalaban. Heto yung actual feed nung game na iyon. Pause actually ito nung una kontra kay Crowder mga idol dahil may kita po natin si Kelly Olynyk na mula sa weak side nga, tao niya itong si Thompson, biglang andyan na at naabangan siya. Kita nga natin na palipat-lipat din siya at tumatawid-tawid sa painted area para malito si Lebron at biglang walang nalilibre kasi bumabalik nga to sa tao niya. Nung nag-drive na nga si Lebron finally, sino yung nandyan? Si Olynyk din po. Iyan yung sinasabi ni Shumpert na hindi daw siya nakaka-drive at nahaharangan yung hole. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si 1x Sports sa una nyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. Mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. At makikita po natin si Olynyk na ganito nga dumepensa. Tao niya si Thompson na okay lang kasing iwanan mula sa labas kaya mas nakaka-defend to sa loob. Tapos weak side pa nga rin so mas hindi mapapasahan po si Tristan Thompson dyan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang weak side po is yung side ng court na wala yung bola. So ngayon ay nasa kaliwa yung bola, edi ang weak side ay sa kanan. Dyan po nababother si Lebron daw. Dito sa ginagawa ni Olynyk na depensa kasi nadadamay din siya. Malayo na po yung tao niyang si Crowder dito nung makukuha na niya yung bola. So rectang drive na yan pero nung umatake nahirapan siya kasi nga abangis si Olynyk sa drive niya. Na-foul naman siya rito. Call a timeout, and Bron says he wanted a shooter in there. I don't remember who we put in there. Sabi nga rin po ni Shump na nag-timeout daw sila tapos may shooter sila na pinasok. At sino yun? After timeout, pinasok na po si Kyle Korver. Pinalitan niya si Kevin Love at basically ang nangyari po ay umangat na si Lebron sa 4 ngayon at itong si Olynyk, tao pa rin naman si Thompson. Siguro kung ngayon to ginagawa ng mga coach, baka si Thompson yung pinalitan. Pero so far kasi maganda ang pinapakitang offensive rebounding ni Tristan dito sa first quarter. Kaya rin baka yan ang dahilan kung bakit nanatili siya sa loob. Pero kita naman na natin mga idol yung napansin nga ni Lebron at ginawa na nga to ng paraan. Si Kyrie biglang nag-screen kay Olynyk para hindi siya makalapit sa driving na si Bron. Napansin na talaga nila yung galawan ni Kelly na abang lang at hindi nalalapitan yung tao niya gaano. Kaya rin nag-screen itong si Kyrie. Kaya rin mula nung sinabi nga ni Lebron yon, ang ginawa na ng Cavs alisin talaga si Olynyk sa loob at ngayon sinasama na siya sa pick and roll coverage sa right wing. Siya talaga yung nagpapabara sa depensa ng Celtics kaya nung umangat siya, edi wala na rin pong man sa gitna. Kita nyo? Ganyan nga siya mag-process at mag-assess ng sitwasyon mga idol. Pinilit niyang maging honest yung depensa nito ng Olynyk at ngayon nga siya naman yung nagtatanga ng bola habang heto si Kelly na napipilitang mag-switch sa kanya. Again, si Olynyk yung humaharang at nag-aabang sa loob and right now, si rookie Jaylen Brown naman yung gumagawa nun para sa Celtics. Gawa nung nasa labas nga at the moment si Kelly. Pero wala rin, mabagal masyado sa Olynyk para sabayan si Lebron. Kala mo nantitrip lang dito no? May paganyan pa siya at basically naulit lang po yung play na napaswitch si Kelly kay Lebron sa left wing. Tinanggal nila sa weak side si Olynyk at sinaspam ng palabasin siya at pagbantayan on the ball. Simpleng adjustment lang naman din to pero dito rin po umalagaw ang lamang ng Cavaliers sa first quarter kasi walang magawa ang Boston dito sa ginagawa ni ng Lebron. Sinabi rin po ni Shumpert yun. Yeah, we finna run the same thing. Y'all can't do about it. Throwback lang muna mga idol habang wala pang laro yung Gilas. Medyo may mga hindi lang tugma doon sa sinabi ni Shumpert mga idol. Like sabi niya down daw sila pero all along lamang naman sila. So kayo na rin po mag-confirm kung tama lang ba tayo o hindi. Doon nabigyan naman din natin ng hustisya for as much as we can yung mga sinabi niya at kung paano nga i-breakdown ni Lebron yung depensa ng Boston noong mga panahon na ito. Yun nga, konting throwback lang din gawa nung nakita lang rin natin tong kwento ni Shumpert at gusto ko rin ipamahagi sa inyo yan. Kaya ano po masasabi nyo sa ginawa ni Lebron noon kontra sa Boston? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.